na bro. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid Salamat, Mr. Moderator. At ang ating first presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative, Pastor Rean Fuentes ng Baptist. Your time starts now, bro. Okay, una kong katanungan, dahil negative ka sa tema na biblical yung OSA, so ibig sabihin, ikaw po ay tumututol na yung kaligtasan hindi mawawala. So para sa iyo, mawawala yung kaligtasan. So Yes, tanong ko po, mawawala. Eugene, unang katanungan ko po sa iyo, ikaw ba ligtas na, yes or no? Mr. Moderator, Time stop. objection. Objection, proceed. Hindi naman issue namin, siya na nga nagsabi na hindi pag-uusapan namin at hindi issue namin dito kung sino yung ililigtas, ligtas na ba tayo o hindi. Ngayon, tatanong sa akin ng ganyan. Ay, naku. yung usas mo, focus ka doon. Okay. Ay, naku. Okay, so I think ang objection dito yung parang hindi daw yun yung pinag-uusapan. Pastor Ray, meron ka bang counter objection or magde-decide na ako? Pinag-uusapan natin kaligtasan, moderator eh. 'Di ba? Nabanggit niya na pangako papunta pa ako doon, pangako pa daw eh. Tema naman 'yon eh, ayaw niyang sagutin, mag-ano na lang siya. Okay, so judgment natin mga kapatid. Unang-una, mag-cite ako ng rule. Meron tayong rule na pwede kayong magtanong personal question sa mga debater. Pwede ding tanggihan mga kapatid dahil doon sa nature ng tanong kaya ng mga personal question ba. Ngayon, before ko hatulan yung parang yung pinag-uusapan ba, gusto ko lang tanungin muna si Pastor Ray kung ano yung kinalaman nito sa OSAS, yung pagtatanong mo sa kaligtasan patungkol kay Eugene. Kasi tutol po siya na ang kaligtasan permanente, hindi mawawala. So sa kanya mawawala. Kaya kailangan nating tanungin kung siya ba ay ligtas para matukoy natin kung talagang ligtas siya para matanong natin kung mawawala ba yung kaligtasan niya o hindi. Okay. Okay, so dito mga kapatid, as a moderator, again, hindi ko ginajudge kung it follows or not. Basta pinapaliwanag at pinopoint niya na meron daw tong kinalaman sa OSAS yung pagtatanong niya. So tinatanggap ko to as a valid question. However, pwedeng tanggihan ni Brother Eugene dahil personal question to. Plus, Okay. meron din siyang karapatan mag 10 seconds. Pwede din i-explain. Bro 10 Eugene, seconds, bro. proceed. 10 seconds, tatanggihan ko yan. Bakit? Siya na nga mismo nagsabi, hindi naman namin dito pinag-uusapan kung sino yung naliligtas. Tatanungin mo ako, kung ligtas na ba ako, hindi. Bakit? Kasali ba ako sa naliligtas? Kung sabihin ko sa iyo, ligtas Next question. ako. Kung sabihin ko, Okay, hindi, next question. 10 seconds, next. Teka. Next question. Naniniwala ka ba na naligtas sila Maria at mga apostol? Naniniwala ka ba as a Roman Catholic apologist? Naniniwala po kayo, hindi? Yes, nasa langit na yon. At yon yung totoong naliligtas dahil una, sila yung nakatanggap ng mga pangako sa 1 John chapter 2 verse 25. Dahil sila yung, sabihin na lang natin, na yung mga santo sa langit na, sila yung totoong hindi na maaagaw yung kaligtasan nila Next question. dahil nasa langit na. Ikaw, buhay ka pa. Okay. Sabi mo, totoo silang hindi maaagaw kaligtasan niya, so hindi na sila mawawala. Tanong, yun bang pahayag mo na yon ay nasa Biblia ba yon na yung kaligtasan nila Maria at mga apostol hindi na mawawala? Nasa Biblia o wala? Bro, yung kaligtasan nila nasa Biblia ba? Teka. Objection. Time stop muna. Objection muna, Pastor Ray. Ano yan? Ang tanong ko po, moderator, ay may categorical kung nasa Biblia ba o wala pala. Nasa Biblia ba o wala yung kanyang pahayag na yon? Okay. Objection to plus may clarification na pagpipilian nasa Biblia ba or wala yon. Brother Eugene, pipili ka ba bro or magka-counter object ka muna? Okay. Ipili ako bro. Ito nasa Biblia ba daw? Okay, Yes, so bro. Eugene, gusto ko lang i-confirm kung ano yung pinipili mo, nasa Biblia or wala. Yes, nasa Biblia bro. Okay, yung, proceed. yung si Maria nasa langitan, nasa Biblia bro. Explain. At yun, natanggap nila yung... Hindi, mag-explain pa ako bro. Yes bro, proceed. Sige. Natanggap niya ang kaligtasan, yung pong pagkatapos ng kanyang kamatayan kasi po si Mother Mary suffered a temporal death. Kaya nga siya dinala ng langit. Ikaw, buhay ka pa at sabihin mong ligtas ka na. Ay mali po yun. Kaya yung usas mo, walang kwenta yun. Sige. Next question. Okay, next question. Sabi mo nasa Biblia. So ibig mong sabihin,
yung palang kaligtasan na hindi mawawala, katulad na kaligtasan na natanggap ni Maria at mga apostol, nasa Biblia yon na hindi mawawala yon. Yes or no? Yes, pero hindi Yes. yung usas mo. Yung usas na sinasabi mo, hindi yon. Iba yung nasa Biblia, sinabi ko. Natural lang naman makatanggap ang mga apostol ng kaligtasan na hindi mawawala. Nasa langit na. Ika, nagsasabi kami ligtas na, kami secured na. Paano secured kayo? Now, nasasala na ba kayo sa paghuhukom? Next question. Mga kayo nagkaharap ni Kristo eh. Next question. Okay. So ang ibig mong sabihin na sa Biblia, nag-yes kayo. Ibig mong sabihin, biblical yon o hindi biblical? Yung sa mga apostol na... Teka. Okay. Time Objection. stop mo na. Objection. Proceed, Pastor. Categorical muna bago mag-explain po. Ano Yes, muna bro. yung pagpipilian? Ito, yes, bro. Yes, Wait lang, bro Eugene. Biblical ba o hindi? Oh, yan. Biblical o hindi po yung So, bro pagpipilian? Eugene, yung pagpipilian, biblical ba daw o hindi? Oo, biblical, bro. Biblical, Pero proceed. hindi yung usas niya. Hindi yung usas niya. Yung ibig ko sabihin na biblical, yung kanilang kaligtasan na hindi na mawawala kasi nasa langit. Yun po yung biblical. Paano ko tinutulan yung kanyang payag? Kasi sabi niya, kasali daw sila sa once if always if. Paano kasali kayo? Buhay pa kayo eh. Hindi pa nga alam nyo kung impernong patutunguhan nyo bukas o kung ilang kayo mamamatay. Pagkatapos, dadamay mo yung sinasabi kong nasa Bibliang nangaligtas. Wala na, nasa langit na yun. Si Maria nasa langit na. Oh, naliban na Next lang question. kung pagdidebatehan natin yan. Ibang usapan Okay, na yan. Nasa next langit question. na Next Maria. Next question. So ayon sa iyo ay biblical nga. Pero ang sabi mo hindi yung osas ko. Tanong ko sa iyo, ang tinututulan mo ba yung osas na in general o yung osas namin? Meron bang nakalagay na namin diyan sa tema? Walang nakalagay na namin pero sarili mo yung interpretation. Yung tinutulan ko, yung sarili mong interpretation at yung tema mong tinindigan. Yung binanggit kong naliligtas, yung hindi na mawawala, yung mga apostol, natural yon. Kasi sila, tapos na yung kanilang buhay dito sa mundo, namamatay na sila, sumasalangit na yung kaluluwa nila, nasa langit na. Ikaw, buhay ka pa, sabihin mong ligtas ka din. Paano yan? Next question. Bulok na usas yung doktrina nyo. Okay, next question. Next question. Sabi mo, yung buhay na walang hanggan ay pangako pa lang at sa iyan may matatanggap mo pagkatapos ng hatol. Ang tanong ko sa iyo, confirmation, nakatanggap ka na ba ng buhay na walang hanggan ngayon? Hindi pa. Hindi pa, kasi hindi pa tayo namamatay at hindi pa tayo hinuhukuman ng Diyos. Tayo po ay nagsisikap pa lang ngayon. Kaya nga, gumawa tayo ng kabutihan para naman sa araw ng paghuhukom ay tayo mapuntang langit. Yan na ngayong always save na tayo doon sa langit. Wala nang demonyo makaagaw natin doon. Pero ikaw nagsasabi, usas, kami, apil, kasali. Paano kasali kayo? Ba't hinuhukuman na ba kayo? Nagkaharap na ba kayo ni San Pedro na Panginoon? Next question. Wala yung usas Okay. mo, bagsak yun. Next question. Sabi mo hindi pa. Kung hindi pa, ang kaligtasan po yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Sabi mo hindi ka pa nakatanggap. Kung hindi ka pa nakatanggap, Eugene, ano yung iwawala mo na hindi mo pa natanggap? Anong iwawala? Ano ibig sabihin na iwawala? Ipaklaro bro. Okay. Linawin natin. Time stop muna, no? Ganito. Time stop muna. Gusto kong i-ano lang sa record ng debate natin na merong clarification sa Brother Eugene doon para ma-stop yung time natin tapos ika-clarify ni Pastor Ray. Proceed. Okay. Sabi mo kasi hindi ka pa nakatanggap ng buhay na walang hanggan. So, ngayon, ang tinutulan mo po, yung kaligtasan ay maiwawala. Sa amin kasi hindi. So, ngayon, kung hindi mo pa natanggap yung buhay na walang hanggan, ano po yung iwawala ninyo, Eugene? Gayong hindi mo pa natanggap itong buhay na walang hanggan. Ano ang iwawala ninyo? Anong ibig sabihin na iwawala bro? Klaruhon, kung sa'yo iwawala. So, ganito. Okay. Next question. Ganito, wait lang. Libog isa So, bro. Nalilito kasi. Ganito, bro, Eugene. Kung ano yung iwawala? Wawala yung ano. Ganito muna mga bro ha. So, isang clarification lang every question tayo. Tapos, kung yun lang talaga yung clarification na available, yun lang talaga yung maibibigay ko. Pero kung hindi pa klaro, pwede mag 10 seconds or talagang in-next question. Bro Eugene? Next question natin. Wait lang. Depende ito kay Brother Eugene. Bro Eugene, next question mo ba? Or Ito na lang bro.
Baka naman kasi sabihin ng kanyang mga alipuris na hindi ako nakasagot. Okay, sabi niya, ano daw Proceed. Sagot mawawala mo to. sa akin? Ano daw mawawala? Ang kaligtasan ko, mawawala ito kapag ako po ay hindi matitinong membro ng loob ng simbahang katolika. Ikaw na nga nagsabi na kung tunay kang ligtas, pag-alis mo dyan, kung ikaw ay umaalis, hindi ka na maliligtas. Yun po yung mawawala Next question. pag ikaw umaalis. Last Okay, 50 seconds. inaari mo ba na ligtas yung nakatanggap na ng buhay na walang hanggan? Inaari mo bang ligtas yun? Hindi. Inaari bro, pero nandun na yun sa langit. Dito, wala pa yan. O sa langit, wala buhay na walang hanggan yun. Wala nang kamatayan, nasa langit na nga eh. Yan po yung promise ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ni San Juan, unang 1:25. Walang osas kasi kapag tingnan mo, si Judas, hindi nga naligtas si Judas. Uy, sige, next question. Next question. Okay, next question, yung mga apostol ba nakatanggap ng buhay na walang hanggan, buhay pa o hindi? Ano yung tanong? Ang mga apostol ba ay? Nakatanggap ba sila ng buhay na walang hanggan nung buhay pa sila o hindi pa? Hindi pa bro, sinisika pa nila yun. Kaya nga nangaral sila eh. Si Judas, nakatanggap pa yun. Time. Nagbigti siya. 7 Wala minutes na. time. Okay. So gusto ko lang Wala. kung magko-continue pa ba si Brother Eugene or Alas 9 naman bro, 1 round na lang ta bro. Ay si Puentes na lang yung magpapatuloy dyan kung kuhan. okay. So, thank you Brother Eugene at mga kapatid, dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At gusto ko din i-confirm kay Brother Eugene kung magiging wave kasi lahat ng time ni Brother Eugene dito. Pero kay Pastor Ray, magko-continue ka pa ba or okay ka na din? Pastor Ray? Mag-rebat pa lang ako, rebat na lang tapos okay na. Okay, so 10 minutes Pastor Ray. Okay, so una sa lahat mga kapatid, ito nga perception natin na tuwang-tuwa tayo kasi po yung latag niya una sa lahat walang kabuluhan mga CFD, ibig sabihin mga kapatid, wala talaga sa hulog itong mga CFD na ito, no? Talagang nakakahiya po, no? Ang inyong ginawa kayon na Eugene Gapo, pinahiya mong masyado yung CFD. Ay papakita ko po sa iyo paano mo pinahiya. Una sa lahat, ikaw po ay nagsasabi na hindi biblical po yung osas. Wala pong tema sinasabi natin na osas namin, kaninong osas, wala po. Ang ating tema, biblical ba yung osas, yung one save, always save. Una sa lahat, yung argumento mo, pang-elementary. Wala raw nabanggit na salita. Hindi po yan debate mga kapatid. For example, yung Trinity sa tamang salin ng Biblia, Douay Rheims at saka dito po sa King James Version, wala namang Trinity Kasi po ang konsepto ng Trinity ang nandoon, hindi po yung salitang Trinity. Hindi po magiging tama po ang isang aral kung doon ka nakabatay po sa titulo nito, kundi doon sa konsepto. Ngayon, meron palang konsepto, nakakatawa ito, no, mga kaibigan. Kung ako lang si Ibding ngayon, kinakakahiya kita, Eugene Gapo. Wala ka sa hulog makipagdebate. Nakakahiya po kayo. Kaya kayo mga kaibigan Katoliko, mag-isip-isip muna kayo bago kayo magsunod-sunod sa mga CFD. Marami namang mga CFD matitino. Ngayon, ang sinasabi niya, hindi raw biblical yung osas. Pero naniniwala siya na si Maria at mga apostol, hindi na raw mawawala ang kaligtasan nila. Nandoon na daw sila sa langit, pambihira. O di ibig sabihin, saan ba yun natutunan mo, Eugene Gapo? Sabi niya sa Bible daw. Biblical ba yun o hindi? Sabi niya, biblical, pambihira ka. Dito ka pa, tawang-tawa ka pa. Tingnan mong kayabangan mo. No? Pride goeth before destruction. Nakakahiya ka kasi nagpapatunay ka na ang kaligtasan mawawala. Itinanong kita, kasi ang kaligtasan, yung pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ba itinuturing mong ligtas? Sabi niya, oo. O, tinuturing niyang ligtas, yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Tinanong natin, meron ka na bang buhay na walang hanggan? Sabi niya, hindi pa. O, anong iniwawala mo? Nalilito si Eugene. Nalilito Siguro, ewan ko, anong nainom po niya, pero nalilito po siya. Kasi po, ano ba iwawala mo kung wala ka pa? Diba, Eugene? For example, ano ba ibibigay mo kung wala ka? Magbibigay ka ng pera, wala kang pera.
Oh, iwawala mo yung buhay na walang hanggan, wala pa sa iyo. Kaya ka pala tutol sa usas kasi hindi ka paligtas. O ano pong sabi ng aking tanong kanina? O yung bang mga apostol buhay pa nakatanggap na ng buhay na walang hanggan? Sabi niya hindi pa. O, nagbabasa ka ba ng Biblia talaga? Ha? Ang laki-laki pa ng rebulto ni Maria sa picture mo, mga kaibigan. Yun ang problema, puro ka Maria, wala kang Bible eh. O basahin nga natin 1 John chapter 5 verse 11 kung nakatanggap ba yung mga apostol, lalo na po yung kanilang mga tinuturuan ng buhay na walang hanggan habang buhay pa sila. O ang sabi po dito 1 John 5:11, and this is the record that God hath given. O mag-aral ka muna ng English kung ano pong ibig sabihin ng present perfect tense. Hath given. Nangyari na ba yan o wala pa? Buhay pa sa Apostol Juan dito? Yung argumento mo na ibig mong sabihin, pangako pa lang, pangako. Pangako yan kung nangaral pa ang Panginoong Jesucristo. Ang pangako ng buhay na walang hanggan, kung ikay sumampalataya, ang linaw-linaw ng John 3:16, pagtatawanan ninyo, pag magpukot kami ng John 3:16, natatawa kayo. Ang linaw-linaw dyan, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ka ba? Hindi ka naman nanampalataya eh. Marian ka kasi, hindi ka naman Kristiyano eh. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, yung mga sumampalataya sa akin, may buhay na walang hanggan. At sabi pa sa Biblia, hindi na sila mapapahamak o mapapasok sa hatol. John 5:24. Hindi mo yata nililista yung mga talata. Tawa ka pa ng tawa, wala kang napamalian, umaamin ka nga eh. Pambihira kayo. Once saved, naligtas. May naligtas ba sa RCC? Si Maria at mga apostol naligtas na sa langit na. Maimpyerno pa ba yun na hindi na raw yun mawawala? Permanente na raw yun. Di biblical. Saan mo natutunan yan, Eugene? Sa Bible. Sa Bible. Biblical ba yan o hindi? Biblical. Sabi niya, biblical. Umaamin ka rin pala, pambihira ka, nakakahiya ka. Mga CFD, ito ba yung ilalaban ninyo? Ito ba yung mga pambato ninyo? Tapos ikaw pa yung, anong sabi mo? Yung babae kasi kailangan yung kailangan yung tanungin kahit ganun lang kung hindi siya makipagdebate, hindi man yung makipagdebate. Sabi ko nga sa iyo, kayong dalawa. Hindi mo dinala dito, dalhin mo dito. Parehas lang kayo eh. Tutol kayo ng tutol sa usas pero hindi kayo nakatanggap ng kaligtasan. So anong iwawala ninyo? Hindi mo na naiintindihan yung tanong ko. Ano ang iwawala mo kung wala ka? Hindi ka ligtas. Ang sabi ko raw, pag umaalis daw, nawawala daw, hindi ka na nakikinig. 1 John 2:19 ang sabi, yung tunay na ligtas, yung sa amin, hindi yun umaalis. Ang sabi pa, kung sila'y sa atin, sana, nananatili sana sila sa atin. Pero yung umaalis, hindi yun ligtas eh. pag mawawala daw, hindi rin mabililigtas. Sino sabi sa'yo? Ang sabi sa 1 John 2:19, hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Puro ka katikisim, puro ka birada sa mga ibang hindi ka nagbabasa ng Biblia. Sabi nyo, ang inyong authority, Bible, tradition, magisterium, hindi ka nagbabasa ng Bible. 1 John 2:19, yung umaalis, hindi yun sa atin. Ang sabi ng Biblia, they went out from us because they were not of us. Hindi umaalis na wala ang kaligtasan. Hindi, umalis yun dahil hindi ligtas. Tatanungin ka, ligtas ka na, ayaw mong sagutin. 10 seconds ka, o ako sagutin mo. Kag nandoon na daw siya sa langit, doon pa niya malalaman, pambihira ka. Ang sabi ng Bible, 1 John 5:13, sinulatan kayo, yung mga mananampalataya, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know, upang malaman ninyo. Hindi mo nalaman kasi hindi ka nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo nga pinaniniwalaan yung Bible eh. Sabi ng Apostol Juan, this is the record that God hath given to us eternal life. Yung us dyan, kasama yung mga tinuruan nila. Nakatanggap sila. Ang lakas ng loob niyo, kapal ng mukha ninyo, magkiklaim kayo, kami ang tunay na iglesia, tatag ni Kristo. Hindi nga kayo mga ligtas, tatag ng Panginoong Jesucristo kayo. Pambira kayo. Tatag ng Panginoong Jesucristo, yung tatag ng Panginoong Jesucristo, mga ligtas yun, gawa 2:47. Tatag kayo ng Panginoong Jesucristo, hindi pa nga kayo maliligtas, papasok pa kayo sa hatol. Ay sabi ng Biblia, yung nakatanggap ng buhay na walang hanggan, hindi na papasok sa hatol. Roma 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol sa Tagalog. Tapos ipapasok mo sa hatol, John 3:18, ayun din ang sabi, wala nang hatol. Ikaw hinahatulan na ayon sa John 3:18.
Pag hindi ka sumampalataya kay Kristo, hinatulan ka na. Araw na lang ng hatol ang hinihintay mo, pero hinatulan ka na, impyerno ka na pag hindi ka na sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. Maria ka ng Maria kasi. Kaya ito ay gagawin mong ano, ha? Ito ay gagawin mong rebuke kasi ang salita ng Diyos pang rebuke, ito itatama ka. Eugene Gapo. Ha? Anong hindi mo type? Hindi type o kaya takbo ka ng takbo sa akin? Tagal mong nagpaano eh. Schedule na yata pero tumatakbo ka eh. O ngayon, nahuli ka rin. Tapos pinapahiya mo yung mga CFD. Nawawala ang kaligtasan. Pero wala kang kaligtasan natanggap. Eh anong iwawala mo? Pangako ang eternal life. Oo, pangako 'yon sa mga sumampalataya. Sumampalataya ka. Pangako pa rin. Natanggap ng mga apostol, takot ng mga disipulo, sa'yo hindi. Kasi nga, peke kayo na iglesia. Peke kayo, hindi kayo totoo, puro kayo claims. Ang tunay na mananampalataya, yun po yung tunay na iglesia na katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo, tagapagligtas ang Panginoon Jesucristo yun. Efeso 5:23. Niligtas ng Panginoon Jesucristo, tapos sasabihin mo, kayo hindi kayo ligtas. Kapal ng mukha ninyo, mag-aangkin kayo na tunay na iglesia. Siniloko nyo? Ang bihira kayo. Biblical po ang kaligtasang hindi mawawala. Umamin si Eugene Gapo. Biblical po si Maria at mga apostol na nasa langit ngayon, mga ligtas ngayon, hindi na yun mapapahamak. Biblical nga talagang osas, umaamin siya. Ang problema niya, usas daw namin. Wala namang usas sa amin eh. Wala namang aming usas. Ang sabi ng Bible, mismo ang Panginoong Jesucristo nagsasabi, ang aking mga tupa ay dinirinig ang aking mga tupa, ang aking tinig, sumusunod sila sa akin at nakikilala ko sila. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi na sila malilipol. Buhay pa yon. Sinulatan mga buhay pa. Ikaw buhay ka pa, wala ka pang buhay na walang hanggan. Tapos tutol na tutol ka dito. Sana umalis ka na. Akala ko aalis ka na eh. Mamaya, cross-examine pa kitang matindi mamaya kung hindi ka aalis. Sana you repent of your sins, believe in the Lord Jesus Christ para makatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang problema. Maria ka kasi ng Maria. Wala kang buhay na walang hanggan doon. Kasi ang buhay na walang hanggan nasa kay Kristo, wala kay Maria. Time. So, dito mga kapatid, dyan nagtatapos ang rebuttal ni Pastor Ryan Fuentes. At yung natitirang time ni Brother Gapo serves as way with lahat yon. Pastor Ray, mag-continue ka ba sa final conclusion? Yes, conclusion po. Diretso na po ako. Okay, 5 minutes final conclusion sa ating affirmative. Ang conclusion po, mga kapatid, mga kaibigan, unahin ko po yung terminong osas po ay hindi mo talaga yung mababasa sa Biblia kasi po konsepto ang pinag-uusapan natin. Kagaya ng Trinity. Okay? Konsepto. Yung konsepto na ang kaligtasan hindi mawawala. Totoo po yun, biblical po yun. Kasi nga, aminado yung mga CFD na ang Panginoong ang mga apostol, yung mga Old Testament saints, sila Moses, lahat pong nangaligtas na yon, hindi na yun mapapahamak. Biblical nga talaga yung osas. Ang problema, kasali ba ako? Kasali ba tayo? Tanungin natin ang Bible, hindi yung mga CFD. Kasi po ang Bible nagsasabi, kung iyong lang aangkinin na ikay makasalanan, tapos ikaw po'y nangangailangan ng tagapagligtas, lalapit ka ngayon ng Panginoong Jesucristo. Aaminin mo sarili mo, ako po'y makasalanan, Lord. Hindi ko po maliligtas sarili ko. Ikaw lang tagapagligtas, wala nang iba. Hindi ko maliligtas sarili ko. Pag gagawin mo yan, tatanggapin mo ng buong puso ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Ang sabi po ng Biblia, hindi ka na mapapahamak, gagawin ka niyang anak. Anak ka ng Diyos, pupunta ka ng impyerno. Saan talata yon? Tapos, ang iglesia po, katawan ni Kristo, pupuntang impyerno. Walang ganyan sa Bible. Ngayon, ang hindi nila mag-iba-iba, ang buhay na walang hanggan yun. Walang hanggan nga lagyan nyo pa ng hangganan. Ang problema sa inyo, wala pa kayong buhay na walang hanggan, it's because hindi kayo sumampalataya sa salita ng Panginoon Jesucristo. Ang sinulatan po ng Biblia, mga buhay, hindi po mga patay. Kaya ang sabi sa 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Sinulatan tayo. Ang Diyos ang nakakaalam, totoo yun. Ang problema lang, ang kagandahan ng Diyos,
binigyan tayo ng salita ng Diyos para malaman natin. Nagtuturo ang mga apostol, nagtuturo ang Biblia para paano ba natin malaman? Paano natin malaman? According to the Bible, sampalatayanan mo ng buong puso ang Panginoong Jesucristo. And in fact, yung tatak ng banal na espiritu, pambihira, ipit na ipit si Bonnie doon eh. Hindi niya alam yung earnest. Ito ay magiging earnest of our inheritance. Yung inheritance natin nakalaan sa langit, 1 Peter 1:4. At ang earnest of inheritance natin, mga kapatid, ay yaon pong ating kaligtasan na may down payment na po, na ang tumutukoy po yon doon sa ating mamanahin. Pero yung buhay na walang hanggan, yung tatak ng banal na espiritu, at yung pagkaanak, yun po ay habang buhay pa ang tao, pag ikay sumampalataya ng buong puso sa Panginoong Jesucristo, gagawin at gagawin yon. Hindi kasi sinungaling ang ating Diyos eh. Kaya ang sabi niya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi po niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pero pag ikay sumampalataya sa gawa mo, sa relihiyon mo, kay Maria o kung sino mang tao, kaya wala kayang buhay na walang hanggan. Pero pag ikay sumampalataya ng buong puso sa Panginoong Jesucristo, kahit Katoliko ka, ikaw po ay maliligtas ayon sa Biblia. Anong kaligtasan? Pagtanggap ng buhay na walang hanggan, tatak ng banal na espiritu at pagkaanak, gagawin ka talagang anak ng Diyos. Kaya nga, ikaw po'y pupunta sa langit at hindi ka na mapapahamak sa impyerno. Biblical ba ito? Biblical na biblical. Umaamin nga po yung mga karamihang makross-examine natin dito. Kaya, we are praying for you. We love you, Catholics. CFD, we love you. Sana magkita-kita tayo sa langit. Sampalatayanan mo ng buong puso ang Panginoong Jesucristo. Pangako po yan na hindi ka mapapahamak. Aaminin mo lang na ikay makasalanan. Aminin mo, Lord, I am a sinner. Hindi ko po maliligtas sarili ko. Tapos, sampalatayanan mo na si Kristo ay namatay sa cross para sa kasalanan mo, inilibing at nabuhay maguli sa ikatlong araw. Tatanggapin mo siya sa buhay mo ng buong puso. Pagtawag, Lord Jesus Christ, I believe with all my heart that you died for my sin, buried and rose again. According to the Bible, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan, asa kay Kristo, He that hath the Son hath life, he that hath not the Son of God hath not life. Kaya talagang biblical po na merong katiyakan dyan po sa Panginoong Jesucristo. Kaya maraming salamat mga kaibigan, mga CFD at lahat ng mga kaibayo sa pananampalataya. Sana po kayo ay magpakumbaba at tanggapin ng buong puso ang Panginoong Jesucristo at magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong gabi na ito.